Abiso sa mga motorista, may nakaambang rollback sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, batay po yan sa 4-day trading, 50 centavos ang inaasahang bawas presyo sa kada litro ng diesel. 80 centavos naman ang inaasahang rollback sa kada litro ng gasolina. Habang 2 pesos and 30 centavos naman ang nakaambang bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, nakakaapekto pa riyan ang nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Kaugnay naman po sa isinumiting rekomendasyon ng Department of Transportation sa Malacanang para sa pagpapalawig ng fuel subsidy program ayon sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, tuloy-tuloy pa ang diskusyon at may meeting din ngayong araw para sa resolusyon. Sa Puerto Princesa, Palawan, nagpamahagi naman ng mahigit 700 fuel subsidy cards sa mga benepisyaryo mangingisda sa iba't ibang barangay. Bahagi po yan ng Fuel Assistance to Fisherfolk Program ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at layunin po ng programa na mabawasan ang epekto ng patuloy na mataas na presyo ng langis at masuportahan ang kabuhayan ng mga mangingisda. Patay ang isang retiradong pulis matapos barilin ng isang negosyante sa Quezon, Nueva Ecija. Sa investigasyon po ng pulisya, pauwi na sana ang 51 anyos na biktima ng lapitan at barilin sa Barangay Pulong Bahay kahapon. Dati umunong alita ng dalawa ang tinitignang motibo sa krimen. Kusa namang sumuko sa mga otoridad ang suspect na nahaharap sa reklamong murder. Isinuko rin niya ang lisensyadong baril na ginamit. Wala pa siyang pahayag at ang kaanak ng nasawing biktima. Patuloy naman ang investigasyon. Kalahating bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa Batangas Port. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa pagdating ng kargamento sa Pantalan. Humigit kumulang 75 kilos ang iligal na droga na nakumpiska. 2 ang arestado sa operasyon. Wala silang pahayag. Isang lalaki naman ang bistado sa buy-bust operation ng pulisya sa Calasiao, Pangasinan. Nakuha sa kanya ang mahigit 62,000 pesos na halaga ng umunoy shabu. Sa Urdaneta City naman, nahulihan ng mahigit 20,000 pesos na halaga ng iligal na droga ang isa pang lalaki. Pareho silang walang pahayag. Pamba ang latest for the weekend. Libo-libong milya man ang layo, full support ang Team Pinas 18 sa Lollapalooza debut ng SB19. Kahit open air ang auditorium sa Rizal Park, Luneta, dinig ang sigaw ng jam-packed crowd na nanood sa livestream watch party ng performance. Tinapatan nila ang energy ng Lollapalooza crowd sa Illinois, USA. Ano man ang edad at malayo man ang binyahe, nagtiyaga ang 18 para suportahan ang historic performance ng P-Pop Kings. Pinoy greatness on display sa isang oras na set ng SB19. Mula sa electrifying moves at vocals sa dam, dungka at gento, hanggang sa heartfelt rendition nila ng mapa. Congrats SB19! Samantala, habang nasa The Hague, Netherlands, kinestyuan ni Vice President Sara Duterte kung war on drugs ba talaga ang ikinamatayan ng mga biktima ng extrajudicial killings. Baka raw kasi iba ang dahilan ng pagpatay dahil madali lamang anyang kumuha ng hitman sa ating bansa. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Sabay sa pag-iit niya sa umano'y tindi ng gun violence sa Pilipinas, kinesyon din ni Vice President Sara Duterte kung drug war nga ba ang dahilan ng pagkamatay ng mga binansagang biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Madali lang naman anya kasing kumuha ng gunman sa Pilipinas. Halimbawa anya kung nangangaliwa ang isang lalaki. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims
all your listed complainants are supposed victims of the drug war. Sinabi yan ng bise sa rally ng mga taga-suporta sa The Hague kung saan nakapiit ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa crimes against humanity dahil sa war on drugs ng Duterte administration. Nagpasalamat siya sa nag-organisa ng pagtitipon, sabay sorry dahil sa batikos na inabot nito dahil sa isang panayam sa bise na naka-upload online. And Alvin, na nawalan ng tulog dahil sa Foxilica. Alvin, if they cannot respect a no comment, you should not lose sleep over it. Ang tinutukoy ng bise ay ang paghingi sa kanya ng komento tungkol sa Foxilica, ang pinag-uusapang pagtatayo ng Amerika ng isang artificial intelligence hub sa New Clark City sa Tarlac. Any thought po about sa Foxilica na balak pong itayo sa Pilipinas? Ano na? Foxilica. Yung Foxilica. Foxilica? Hindi ma'am, Silica. Foxilica. Do you know anything about that? Wala ma'am? ako. I cannot comment on that. May mga bumatikos sa kakulangan raw sa kaalaman ng bise sa mainit ngayong issue sa Foxilica. Lalo't nagsabi na raw siyang gusto niyang maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Kontrobersyal ngayon ang Foxilica dahil sa isang banda, lilikha raw ito ng maraming trabaho dahil sa mga itatayong AI data centers at pabrika ng computer chips na gagamitin ng mga AI supercomputer. Pero pinangangambahan ang epekto nito sa komunidad dahil sa laki ng kuryenteng kailangan ng proyekto at matinding demand sa tubig para sa cooling system ng mga data center. Ayon sa gobyerno, magkakaroon ng sariling source ng kuryente at tubig ang AI hub para di makaagaw sa supply ng lugar. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News. Posible pa magkaroon ng pagbabago sa provisions ng Foxilica project ayon sa Malacanang. May chance po na mabago ang ibang mga provisions. Kung ano po yung maaari pang mas maging magandang idulot sa ating mga kababayan, sa bansang Pilipinas, and of course sa mga partners, yun naman po ay isa sa alang-alang. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang ang iba't ibang issue sa mga isinasalang-alang sa gobyerno. Marami kasi ang tumututol sa proyektong ito na pinangungunahan ng Amerika sa New Clark City sa Tarlac dahil sa nakikitang epekto nito sa supply ng tubig at kuryente, pati sa kalikasan at mga katutubong nakatira malapit doon. Sabi ni Castro, idulog sa mga angkop na ahensya ang mga nakikitang problema sa proyekto para mabigyan agad ng solusyon. Handa naman daw ang Department of Justice na mag-imbestiga sa legal agreements ng proyekto kung kinakailangan. Pag-unlad at mahigit sa 130,000 high-quality jobs daw ang posibleng maibigay ng planong proyekto na Foxilica kapag napaitayo po ito sa bansa ayon sa Pangulo. Gayunman, ang ilang grupo hindi ho kumbinsido at maaaring at mariin po nilang tinututulan yan. At kaugnay po yan ay makakapanayin po natin ang tagapagsalita ng AGHAM, Advocates of Science and Technology for the People. Okay, so bakit ho nagkakaroon ho kayo ng pag-aalinlangan sa proyekto pong Foxilica? Actually, tinututulan natin to kasi doon sa press releases nila at sinasabi nila, tingin natin hindi ito talaga yung magdadala sa atin sa pag-unlad. Walang nakasulat dito na technology transfer, walang nakasulat dito na magiging sa atin yung mga technologies na nandyan. Tayo ay magpaparenta lang ng lupa, tayo ay pupuntahan nila para i-process dito yung mga minerals dito, pero iiwan din naman sa atin yung mga waste. Gagamit ito ng maraming tubig, gagamit ito maraming kuryente. Ito ba talaga ang klaseng pag-unlad na gusto natin? But what about the 130 jobs po na ma-generate from this? Isn't that something Yung tingin natin, itong 130,000 jobs na sinasabi nila ay totoo kasi magtatayo ka ng isang enclave ay meron talaga doon sa paggagawa nila at pagtatayo nila sa construction phase. Pero kung AI data centers talaga ang gusto nilang itayo doon, hindi naman marami ang kailangan para magpatakbo ng isang buong building. Yun ba ang sinasabi nila na jobs na i-create nito? So kung meron man talagang klaseng jobs na gusto natin, ang gusto natin yung mga jobs na
gumagawa ng mga bagay para sa mamamayang Pilipino. Pero ano ba yung gagawin dito sa Pac Silica? Ito ay gagawa ng mineral processing, ilalabas din natin yung final process. Hindi tayo gagamit at gagawa dito ng chips. Hindi tayo, yung AI data centers na yan, ay mga processing para sa labas. So, yung mula sa processing, mula dun sa mineral processing, mula dun sa AI, hanggang dun sa chips, ay hindi naman Pilipino yung at the end na magagamit na to. Pero gagawa ho ng chips, yan ho ang unang naibigay sa ating information. So, ito ho ba ay may environmental concerns din na dapat isaalang-alang? Kasi ang sinasabi nga ho, gagamit ito ng napakaraming tubig at kinakailangan din ng 600,000 megawatts na kuryente. Actually, 3 gigawatts ang sinasabi ng BCDA na gagamitin nito. Sa tubig pa lang, actually, yung 60 to 90 million liters per day na sinasabi nila, kukunin daw nila to sa groundwater. Sa ulan at hindi sa groundwater. Pero kung titingnan natin, bibilangin natin yung ulan na pupunta doon, hindi pantay-pantay bawat buwan yung kanilang ulan na pupunta dito. Tapos hindi rin natin maisip kung magtatayo ba sila ng malaking storage ng tubig para ma-ensure na may tubig na tuloy-tuloy sa isang taon dito sa operasyon ng kanilang data centers. Iba pang usapin kung mag-mineral processing ka dito kasi yung mineral processing mismo ay gagamit ng tubig. Pero hindi pa rin nila pinag-uusapan yung magiging effluents or yung magiging waste nitong processing nito kasi hindi yan simple na tubig lang na gagamitin mo sa paglilinis ng bato, kundi bawat phase na hinahanap mo yung mga rare earths at critical minerals dito ay gumagamit ng maraming tubig at magka-create ng wastewater na hindi rin naman nila sinasabi kung saan nila itatapon. So itong mga to ay may malaking epekto hindi lang doon sa lugar, kundi doon sa mga adjoining areas kasi pag walang tubig, sino ba ang una nilang kukuhanan kundi yung katabing mga lugar kagaya ng Tarlac. Okay, so ibig sabihin, kung sakasakali hong mailalatag, sa ngayon ho kasi usapan pa lamang ito, pero kung may malalatag po sila ng lahat ng magiging plano, even yung pag-dispose po sa waste and everything, kayo ho ay willing naman makinig at hindi naman talagang sarado po ang inyong isip because maaaring ito ho ay mag-open din ng opportunities daw sa Pilipinas para sa iba pang mga kumpanya. Pero nangyari na yung ganitong promise sa atin noon sa pagpasok natin sa electronics 40 years ago. Pumunta dito ang Intel, Texas Instruments, nagtayo sila ng mga electronic firms dito. Ang promise noon ay magiging electronics giant tayo. Pero pag alis nila, walang naiwan sa atin. Hindi naiwan sa atin yung kakayahan gumawa nitong mga electronics chips. Ngayon ito gusto nating sumama dito sa AI thrust ng US. Ang problema dito, ang binibigay sa atin na bahagi ay yung bahagi na madumi, bahagi na hindi naman high-tech, hindi naman nila binibigay sa atin yung mga extreme UV lithography na technology na yun yung gumagawa ng chips. Hindi naman nila ibibigay sa atin yung mga models nila na ginagamit sa AI ngayon. Hindi naman nila ibibigay sa atin yung computational power. Ang binibigay nila sa atin ay yung mga hindi to at tinututulan mismo ng mga Amerikano na itayo doon sa kanilang bansa. But can that be a bargaining chip po on our part na ibigay sa atin yung technology o ipasa sa atin? Maganda bang panimula yan? Nakakapagtaka actually na nire-raise natin ito ngayon pero hindi nire-raise ng ating presidente. Nung sinabi niya sa SONA, hindi nire-raise ng BCDA ito at mukhang gusto na nilang matuloy ito na tayo pa mismo ang magsasabi na bakit nyo agad-agad na inoohan itong mga to. Makikita natin na bawat bago nilang press release ay may walk back sila na mga promises na sinasabi nila ito ay magdadala ng ganito. Kasi tingin natin, minamadali nila kasi pumirma lang tayo dito ng December 2025. Noong April, dumalaw dito yung Undersecretary ng US at ngayon parang okay na at sinabi na nga sa SONA ni Presidente. Ano pa ba yung puwang na ibinibigay nila at nagnenegosasyon na sila ngayon dito at as if bago lang at ngayon lang natin nasasabi na yung tubig, yung electricity, yung lahat ng mga nire-raise natin na concerns as if ngayon lang nila naririnig. Dapat
Sila yung nagsasabi sa atin kung ano to. Pero mukhang minamadali lang talaga nila rito. Okay. Ano ho ba yung kaibahan ng Pilipinas kumpara po sa ibang bansa na nakapagtayo na ng nakikinabang daw sa mga naitayong Pax Silica projects? Actually, wala pang natatayo na Pax Silica projects. Kasi ito isang plano pa lang Isa ng pa lang. US at binubuo niya to. Pero meron mga ilang, kagaya ng Indonesia, ay nagkaroon sila ng mineral processing sa kanilang sarili. Pero sila sinabi nila na dapat Indonesia ng may-ari. Dito yung processing. Of course, Indonesia also did it with the help of China. I don't think yun yung gusto din natin. Pero ang kailangan panindigan doon ay ano ba yung benefit talaga ng Pilipinas doon sa pag-process hindi lang ng minerals natin, kundi yung pagtatayo ng sarili nating industrial plant. Mukhang industrial policy natin ay hinahabol lang nila doon sa kagustuhan ng US na magkaroon ng supply chain control. At dahil US ang nagdidictate, sumusunod lang tayo. Ang tanong ay, yun ba talaga yung magdadala sa atin or uulitin lang ba natin itong nangyari sa atin sa gaya sa electronics? One of our top exports ngayon ay electronics pero hindi mura ang electronics dito sa Pilipinas. So, hindi ho natin kakayanin kung sakasakali on our own na magkaroon ng manufacturing? Kaya natin. Kailangan planuhin at hindi dapat tayo sunod-sunuran kung ano lang yung gusto ngayon ng US, paano kung ayaw na niya. At iwan na rin tayo, kagaya ng ginawa ng Intel, umalis sila dito. Kailangan talaga meron tayong sariling independent industrial policy na tingin ko ay wala ngayon sa kanilang mga plano. But sinasabi rin ho nila ito yung magiging paraan din para hindi ho tayo maging reliant sa China, no? Kasi doon po talaga lahat halos ng bansa ngayon kumukuha. Yeah, totoo yun. Pero hindi rin naman kasi tayo yung gumagawa ng electronic chips. Concern siya mainly ng US. Okay. Kung saan doon tayo bumibili. At dahil ito yung concern ng US, dapat sunod tayo sa gusto niya. Ngayon, kailangan din talaga natin planuhin kung saan tayo magsusource ng mga computer chips at iba pa. Pero nag-aagawan base pa ang US at ang China dito. At ang problema, tayo, agad-agaran tayo na bastang magbigay ng lupa natin, magbigay ng ating mga kuryente, ng tubig at iba pa, nang hindi tinitingnan kung maiiwan ba talaga sa atin yung kakayahan na ito. Doon lang ba tayo sa processing maiiwan? Ano pa ba ang makukuha natin dito sa mga ganitong klaseng deals? Kung hindi, baka ang maiiwan sa atin ay yung mine tailings, yung processing waste, yung kawalan ng tubig at yung kawalan ng kuryente. May legal na hakbang ho ba kayong gagawin tungkol po dito sa Pax Silica? Sa ngayon, ang problema, wala silang nilalabas na detalye. At ano ang kukwestiyonin mo, kundi yung mga press release nila. Walang transparency, nagkakagulatan lang tayo sa mga detalye, binabago nila yung numero every time na magsasalita sila. So, iyan yung pero ating concern. At ang ginagawa lang natin ngayon ay yung mga iba't ibang mga grupo na nagkakaisa laban doon sa Pax Silica at ang pagtingin ay dapat magkaroon tayo ng tunay na sarili nating industrial policy at pag-unlad. Yun yung pinagsasama-sama natin na kausap ngayon. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin sa Balitang Hali. Maraming salamat at magandang umaga. Yan po naman si AGHAM, spokesperson Dr. Giovanni Tapang. Susubukan po namin hingan ng pahayag ang Malacanang at Bases Conversion and Development Agency o BCDA kaugnay po sa mga sinabi ni Ginoong Tapang. Huli kam sa Tuy, Batangas ang pagtagilid ng 10-wheeler na yan matapos iwasan ang nagmaniobrang van sa may paliko na Sugbo Road. Natumba ito malapit sa kasalubong na AUV na natabunan naman ng karga nitong lupa. Ligtas ang naipit na AUV driver. Ayon sa pulisya, stable at nagpapagaling siya sa ospital matapos magkabali sa binti. Wala pa siyang pahayag. Nasa kustodiyan na ng mga otoridad ang truck driver. Paliwanag niya, hindi raw kinaya na mapahinto agad ang truck dahil puno ng lupa. Nangako naman ang may-ari ng truck na sasagutin ang gasto sa pagpapagamot sa biktima. Pinagbubugbog ang isang lalaking may problema sa kalusugan dahil po sa panghaharas umano sa isang menor de edad sa Quezon City. Ang mainit na balita hatid ni Gabriel Gonzalez. Pinagpapalo ng lalaking naka-long sleeves na puti ang lalaki na kanilang na-corner sa Barangay Immaculate Conception, Quezon City kahapon. Maya-maya pa, bato naman ang ipinukpok ng lalaking nakasando sa ulo ng biktima. Ayon sa pulisya,
Inaakusahan ng sexual harassment ang lalaking binugbog. Ang biniktima umano, menor de edad na anak ng isa sa mga nanggulpi. Meron siya pong undifferentiated schizophrenia, parang isang mental illness. Dumulog sa pulisya ang dalawang lalaki na nakitang nambugbog. Ayon sa isa sa kanila, bago ang insidente, hinalikan at binastos umano ng biktima ang kanyang 9 anyos na anak habang nag-aabang sa mga kaklase papasok sa eskwela. Umakyat po yung anak ko, nagsumbong sa akin. Siyempre po, bilang magulang, masakit po sa akin yun. Kaya nagawa ko man po yung pananakit dahil po, bugso na lang po ng damdamin ko yun. Depensa naman ng isa, tinulungan lang niya ang kanyang kumpare na habulin ng sinasabing nambastos. Bilang isang godfather, ninong ng bata, syempre, kaya nga pangalawang ama, para gabayan at tulungan din kung ano yung nangyaring sitwasyon. Ililinaw ko lang po, meron pong nangyaring una bago po sa pambubugbog. Ang mga kaanak ng binugbog, hindi matanggap ang nangyari sa kaanak. PWD po yung kuya ko, hindi po hayop. Nagkulang po kami pero sumobra po kasi sila eh. Ang sakit po sa damdamin, di po namin matanggap talaga. Meron naman ho tayo mga ahensyang pwedeng dalan. Pwedeng dalhin sa barangay, kung saan sa barangay. Kasi ang barangay pwedeng maghatid dito sa Station 10, sa kapulisan. Kaso nakita ko po para silang pumalo ng aso. Nang magkita-kita sila sa Kamuning Police Station, hindi napigilan ng lola na saktan ang dalawang lalaki. Kaya't inaresto rin siya ng pulisya. Dito po pagpasok, nasa lumbong ko na lang po. Nabigla rin po ako Ginanyang ko po dito, ginanyang ko po. Iniisip ko yung apo ko, paano nila ginulpe, paano nila binugbog. Inaresto rin ng pulisya ang lalaking binugbog dahil sa reklamong paglabag sa Republic Act 7610 o child abuse. Maharap ang dalawang lalaking nambugbog sa mga reklamong slight physical injury. Habang reklamong unjust vexation naman ang isasampa laban sa lola ng biktima. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Sa iba pang balita, hinamon ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte si DPWH Secretary Vince Dizon na maglabas ng pangalan at magsampa ng kaso. Kasunod ang pagbasa ilang bahagi ng lungsod nitong mga nakarang araw, kabilang dyan ang Barangay Talomo. Sabi ng kongresista, totoong nakakagalit na nakararanas muli ng matinding pagbaha ang mga residente. Kahit pa mayroong flood control master plan pero wala anyang kilos para rito. Mas nakakagalitin daw na ngayon lang ito nalaman ni Dizon at magkakaroon lang ng pondo sa ilalim ng 2027 General Appropriations Act. Nasa DPWH anyang records ito para malaman kung sino ang nag-asikaso, nag-aproba at pumalya anyang pondohan ng mga proyekto. Ayon naman kay Secretary Dizon, prioridad nila ang pagtugon sa pagbaha sa Davao City. Kailangan daw nilang kumilos agad at tuloy-tuloy naman daw ito. Sa gitna ng kanilang successful Arirang World Tour, inanunsyo ng Global Superstars BTS na hindi sila lalahok sa 69th Grammy Awards. Pare-pareho ang post ng members na sina RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V at Jungkook sa kanilang personal Instagram accounts. Sana raw ay makilala ang kanilang musika sa kung ano talaga ito nang hindi nakakategorize sa region o language. Nagpasalamat din sila sa suporta ng ARMY. Bago yan, inanunsyo ng Recording Academy ang bagong 5 category sa Grammys. Anila kikilalanin sa kategorya ang husay ng Asian pop music performances, kabilang ang K-pop, J-pop at C-pop. Umani yan ng magkakaibang reaksyon online. Ayon sa fans, tila hakbang ito para ilayo ang Asian artists sa pagkakataong manalo sa major categories ng Grammys. Ikinalungkot naman daw ng Grammys ang desisyon ng BTS. Gayunman, kinikilala at nirerespeto daw nila ang kanilang pasya. Paglilinaw nila, ginawa ang Asian pop category para i-celebrate ang pop artistry sa Asia. Kung mas marami raw ang category, mas maraming artist ang mabibigyan ng pagkilala. Ang pag-submit din daw sa bagong categories ay hindi ibig sabihin na hindi na sila pwedeng magsumite o mapili sa general field categories.